nandyan kayo para po tayo patuloy na mag-aral. Kahit po simpleng pag-aaral lang, ay meron naman ho tayong somehow ma-absorb at mapipick up na mga ah, tinatalakay ng mga nasa Bible School. Ano po, hindi man full na full, at least na maisasali natin yung mga pangkalahatang tinatalakay ng mga nasa seminaryo. So, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. At siyempre, ang mga pag-aaral natin ay pasalin-salin lamang po yan. Kumbaga sa kumbaga sa spirit hawa-hawa ng kaalaman at ng unawa at ng karunungan. Ano po? So, kumusta na po kayo? At tayo naman ay nasa mabuting kalagayan. Ingatan po natin ang ating kalusugan at wag po tayo ma-stress kahit po tumataas na po ang ating BP, yung ating mga gas, yung ating mga petroleum products. Let's continue to trust the Lord that He is going to help us through all these economic difficulties. Ano po? Tayo po ay mga anak ng Diyos at naniniwala tayong hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Still, we believe that the Lord is able to work something beyond what we ask or think. Kailangan lamang po ay pagtiwalaan natin siya even in times of crisis like this. Kaya ngayong gabi po sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin. Hingin po natin ang patnubay ng Panginoon Diyos sa ating pong pag-aaral ngayong gabi. So let us all commit to the Lord our study. Let's pray. Our Father in heaven, Holy Father, the spring of all knowledge and understanding and wisdom, the Spirit of God, your Holy Spirit, Father, is the Spirit of truth that leads us to understanding, that leads us to life, that leads us to life and light. Salamat, Panginoon, at nandito ka, nandito rin ang mga kapatid namin, mga manggagawa mo na maaari po kami magsama-sama at magkaroon ng sama-samang aralan, tanungan at pagtatalakayan ng mga bagay na makakatulong sa aming productive na paglilingkod sa iyo. Salamat po, Lord, at pinupuri ka namin sa mga kaalaman na nanggagaling po sa inyong mga salita at ganun din sa mga personal na pagtuturo po ng iyong banal na Espiritu. Kaya ngayong gabi, Ama, sa amin pong pagtalakay ng mga natitira pang mga paksain sa aklat po ng Leviticus ay magkaroon po kami ng mas malawak at mas malalim na pangunawa sa mga bagay na hindi pa gaanong malinaw sa amin. So, samahan po ninyo kami, Ama. Ito po ang aming pasasalamat at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Yes po. So, let's move on sa ikalawang bahagi po sa completion po ng completion po ng aklat ng Leviticus. So, last time po ay atin pong tinalakay yung mga introductory materials, introductory facts about the book of Leviticus at ito ay may kinalaman sa mga Levites. Pero more than just the Levites, ito po ay tumatalakay sa the priests na bahagi po o segment din sila ng mga Levita. So sila ang mga priests, sila ang mga binigyan ng Panginoon ng mga rules and principles of practice ng mga holiness o kaya mga kabanalan, mga ritual ng kabanalan at mga bagay-bagay na dapat alam ng mga pari. Alam naman natin na ang mga propeta ang siyang kaugnayan ng Diyos mula sa Diyos papunta sa mga tao upang sabihin sa mga tao ang kaugnayan na ang mga nais iparating ng Panginoong Diyos. Pero ang pari naman o priest as our Leviticus contains ay pinapaalam naman ng mga priest ang pangailangan ng mga tao patungo naman sa Diyos. So sila ngayon ang namamagitan sa atin. Mula sa tao papunta po sa Diyos. Kaya makita po natin ang ating Panginoon Jesucristo ay nagsisilbi pong prophet, priest, and king. At the same time, ay siya din po ang ating tagapamagitan. So itong aklat po ng Leviticus ay naglalarawan ng mga anino. Sabihin natin, isa siyang anino ng mga bagay na darating o mga bagay na they are shadows of
what is about to come, the real thing that is to come in the New Testament time. So talakayin po natin ang mga nilalaman ng ating Leviticus chapters 1 hanggang chapter 17, verse 16. Ano po? So ilang bagay dito na natalakay natin last time, na pahapyaw lang, ay tatalakayin po natin ngayon, some of which will be the details na hindi po natin masyadong natalakay last time. So, mula po doon sa laws of acceptable approach to God, sa magitan po ng sacrifice, o ito yung mga batas at mga patakaran ng isang approachable, sabihin natin, acceptable na approach, o isang katanggap-tanggap na paglapit sa Panginoon Diyos. At ito po ay sa magitan ng mga ritual at mga sakripisyo, sa magitan ng mga hayop at mga dugo na ginagawa ng mga pari in behalf of the people, upang ang mga tao ay makalapit sa Panginoong Diyos, na hindi po siya basta-basta nalalapitan. So ang Diyos po lang lumang tipan ay isang Diyos na transcendent. Transcendent, malayo, madistansya, ngunit nagbigay siya ng instrument upang ang mga tao ay makaabot sa Panginoong Diyos. At ito po ay ang mga pari, na bahagi ng mga Levita. So, the laws of acceptable approach to God ay sa magitan po ng una, burnt offerings. So, ang mga burnt offerings ay sinusunog talaga siya ng tuluyan. Buong buo na sinusunog siya, ngunit inaalis po ang mga bituka at inaalis din ang balat, itinatapon sa labas ng kampamento, ng camp ng Israel, at ang mga laman at mga binte, ang mga dibdib ay tinitilad-tilad upang siya pong sunugin hanggang sa maabo. At ang mabangong samyo ng Panginoong Diyos, ng mga sacrifices na ito, ay magiging katanggap-tanggap sa harapan ng ating Panginoon Diyos. At naamoy po ng Panginoon yung bagay na hindi katanggap-tanggap. Kapag ang mga Israelita po ay may natatagong mga kasalanan, naamoy po ng Panginoon. Kaya the Lord can smell the sin or the stench, the stinking smell of sin whenever they do the sacrifices which are not acceptable to God. So, yung burnt offering na yon ay sunog na sunog mula po sa baka, mula po sa mga tupa at mga kambing. At ipinapatong po ng mga pari ang kanilang kamay doon sa hayop na papatayin. At sabay-sabay nilang symbolically ini-express na sa kanilang pagpatong ng kamay doon sa ulo ng hayop na susunugin, handog na susunugin, ay sinisimbolize nila na ang mga kasalanan nila at kasalanan ng mga tao ng buong Israel ay kanilang isinasalin doon sa tupa na yon o sa bakang yon o sa mga kambing na yon bago siya patayin at tuluyang sunugin totally. So parang yun po ang principle ng scapegoat. Pinapa-escape yung goat, pinapa-escape yung kasalanan, isinasalin sa goat o kaya sa bull o kaya sa mga tupa upang symbolically i-transfer ang kasalanan doon. Just like Jesus who bore all our sins and He carried away our sins to the cross. Yes po. So, ganun din po ang nangyari sa ibang mga animals. And next po ay yung meal offering. Pag sinabi ho nating meal offering, ito po ay mga seeds. Ito ay mga halaman, bunga ng mga halaman na ino-offer po sa mga Levites o sa mga priest upang ihain din. At sila po ay may bahagi po ang mga Levita o mga pari sa mga meal offering na ito. Pag sinabing meal, may bahagi po ang mga priest para kainin nila. Pero meron ding bahagi na sinusunog. Ito ay bahagi ng kanilang handog sa Panginoon, pero kailangang mabuhay ang mga pari. Kaya ang bahagi ng mga meal offering na yan ay kinakain po ng mga Levita o ng mga pari. So yung peace offering naman po, kapag may nagkagalit o meron pong napatay, merong naagrabyado, ay badya po ng pagnanais na magkaugnay at panumbalik ang mga relasyon, ay nagbibigay po sila ng peace offering as a sort of reconciliation and restoration of relationship. That's from chapter 3 verses 17 po hanggang sumusunod.
And then yung sa sin offering naman po, chapter 4, verses 1 hanggang chapter 5, verse 13. Tinatalakay po yung sin offering, katulad po ng nasabi natin kanina, katulad din ng burnt offering. Ang sin offering ay para po sa kapatawaran ng mga kasalanan. Pero ang dugo po ay isinasabog. Either, ini-sprinkle sa mga tao, ini-sprinkle sa tabernacle, ini-sprinkle sa altar upang bahagi po ng kanilang pag-sanctify ng kanilang sarili at ng temple o ng tabernacle. Sin offering. At then yung guilt offering naman ay ibinibigay po ito sa mga pari din. So pag guilt ang offering, ibig sabihin mayroong possibility na nagawang kasalanan yung isang tao. At ang guilt offering na ito ay pwede po hindi pa kasi settled masyado yung mga krimen na nangyari. It's either a homicide or a murder. So ang gagawin po ng mga pari, patatakasin po ang mga criminal o yung mga sabihin natin suspect doon sa cities of refuge. So habang ang kanilang kaso ay nililitis ng mga priest at high priest, sila po'y nagtatago doon upang hindi sila maresbakan at mapatay ng mga taong kamag-anak nung napatay o kaya kamag-anak na naagrabyado. So yung guilt offering na yon ay ibinibigay sa mga pari. Ngayon, kung meron po silang mga, palibasa po sila ay mga agricultural, mga shepherds, pastoralist and agriculturist. Sila po ay umaasa ng kanilang kabuhayan sa mga hayupan at sa mga halaman. So ang nangyayari po, ang kanilang mga ikapo at mga kaloob ay sa anyo ng mga hayop na susunugin, hayop na papatayin, hayop na ibinibigay bilang 10% ng kanilang mga herds, ng kanilang mga alaga, o kaya ay mga butil o mga seeds na kanilang ibinibigay sa Panginoong Diyos na siyang magiging pagkain ng mga pari na naglilingkod full-time sa temple o sa tabernacle. Ngayon, kung maganda po yung mga hayop na yon at sobra-sobra naman ang supply doon sa tabernacle, may mga mayaman po na mga Israelita na gusto nilang bilhin ito. Yung ikapo, pag binili po nila ito, dadagdagan nila ng 20% yung valuation o yung halaga ng hayop na yon. So katulad nung halimbawa may mga sa panahon po natin ngayon, kung i-apply natin yung principle ng valuation o pagre-raise ng 20%, sabihin natin which is 1/5 of the total value ng animal o ng mga bagay na hinandog sa Panginoon, kung gusto mong bilhin yon, bilhin mo, pero dapat dagdagan mo ng 20% ng halaga ng iyong inhandog. So, meron pong money involved doon at yon ay nasa chapter 5 verses hanggang chapter 6. Chapter 5:14 hanggang chapter 6 verse 7. And then, alam na po natin yung Roman number 3 laws for administering office, offering, burnt offering, meal offering, nabanggit na po natin kanina, at saka yung sin offering. So, ang lahat po ay sinusunog kung ito ay sin offering at saka burnt offering. So, ang meal offering may sinusunog din, pero may bahagi po doon ang mga Levita o yung mga priests. Pwede po kayo magtanong mga kapatid kung kayo po ay may malabo, kayong napakinggan kayo. Okay, so doon po tayo sa part 2, the laws of the priests. Okay. Pwede ba nating i-play, Pastor, yung video at mga picture ng high priest? So tingnan po natin, ayan po. Para po sa mga priest na gumaganap ng kanilang tungkulin sa temple, ito pong itsura na ito ng high priest ay meron siyang turban, meron siyang gintong strip dito sa kanyang noo, meron siyang yung 12 bato na yun, ephod, na nagtataglay ng iba't ibang bato na sumisimbolo sa 12 tribo ng Israel. Meron siyang palda, meron siyang pilakterya, yung palawit. Lahat ng yon ay may mga kahulugan at may kabuluhan sa religious life ng mga Hudyo. So siya ay, kapag siya ay nagdamit ng ganyan, ibig sabihin ready siyang mamatay. Ready siyang mamatay kasi papasok siya sa Holy of Holies.
Pero once a year lang talaga yon sa kung yung pagpasok niya ay sa Year of Atonement o Yom Kippur. No? Once a year lang. Pero kahit araw-araw silang maghandog o kaya lingguhan o ayon sa kanilang piyestahan, kailangan siyang magdamit ng maayos. At syempre, hindi lamang outside, kundi sa kanyang panloob na pagkatao, meron din siyang, sabihin natin, nag-sanctify din ang kanyang buhay. Banal ang kanyang pamumuhay sapagkat alam ng Diyos ang kanyang puso. Kaya po, pag sila'y lumapit sa Panginoon, medyo meron po silang panginginig. Nanginginig po sila. Natatakot po sila. Pero sa panahon natin ngayon, halos wala na pong takot ang mga tao, no? Kung ano na lang isusuot nila, no po? Wala na silang kera, wala na silang pag-iingat kung ano na lang maisuot nila. Pero kung dadaanin sila sa pamantayan ng pananamit at kaayusan, kaanyuan, sa kanilang pagdako sa tabernakulo, hindi ho pwede kung ano-ano lang. At merong kasalanang dala-dala, ay talagang pagpasok pa lang sa tabernakulo, ay baka masunog na agad. Ang Panginoon po ay He is no respecter of person. Wala po siyang anumang pagtatangi. Kaya ultimo mga high priest at mga priest, katulad ng natalakay natin last time in passing, ay yung dalawang anak ni Aaron ay talagang sunog na sunog sa harapan mismo ni Moses at sa harapan mismo ng tatay nila na si Aaron. Sunog sila, naabo sila o nauling sila dun sa harapan mismo ng Panginoon dahil they disrespected the Lord by putting a strange fire on the burnt offering. So isang bagay na kahindik-hindik ang ikaw o ako ay mahulog sa kamay ng Diyos na banal, no? In the hands of an angry God. So sa kanila pong, yung mga laws of the priest po, meron po yan na mga offering, siyempre may oil, may water, may blood ng animals. So ang kanilang mga suot ay pwedeng wisikan ng dugo para ipakita yung kanilang kabanalan sa pagharap sa Panginoon. So nababalot sila halos ng dugo. Ang mga dugo na dumadaloy dun sa altar, alam nyo, hindi lang basta dugo. Baldi-balding dugo, massive blood ang dumadaan doon. At sa paligid, sabihin natin, marami na splattered na mga dugo sa kapaligiran. At yun pong, ito pong nasa, nasa ating monitor. Iyan po yung ating tabernakulo. So yung 12 tribo po at ang kanilang mga kaangkanan ay nakapaikot doon sa tabernacle. At mga by tribe po yan, may north, south, west, and east po. At yung nasa gitna na yon na isang structure, isang kubol, yan po ang Holy of Holies. So yung labas po na yan na mayroong altar, yan po yung outer court. At kasunod po niyan, bandang gitna, andyan yung holy place. At yung loob naman ng kubol na yon, yung Holy of Holies, which is the place where the high priest enter at saka si Moses din upang makipag-commune sa Panginoon during a 1-year appearance on the Day of Atonement. Okay, so yung Yom Kippur na sinasabi natin. Okay po, so ang ministry ng mga ng priest at ng mga high priest doon sa loob po ng tabernacle, chapter 8 verses 31 po and the following, ay mag-offer muna sila sa kanilang sarili. So, it's a double offering. So, bago sila mag-offering para sa mga tao, mag-offer muna sila para sa sarili nila. Especially the high priest. Kasi, bago siya mag-offer para sa mga tao, i-offer muna niya ang sarili niya at mag-offer muna siya para sa kanyang sarili gamit ang mga animals na susunugin o kaya i-offer sa Panginoon. And then after that, he will himself offer something to the Lord in behalf of the people. Okay po, so yan yung offerings for the Lord by the priests and offerings for the people. So the Lord accept the offering. So kapag napakakatanggap-tanggap ng mga offering na ito at kasiyasiya sa Panginoon, no po, ay talaga namang walang anumang salot ang dadapo sa buong kampamento, no po. Walang sakit, walang salot, walang anumang foreign invaders, mga alien na mga army ang pwedeng tumalo sa kanila sapagkat nandun sila sa gitna ng presensya ng Panginoong Diyos.
So this is how the ministry of the priest that's how important the ministry of the priest is. So mahalaga po 'yon. Sabihin natin umiikot ang kanilang buhay doon sa tabernacle. Yes, enough. Talaga naman. True enough kasi kung ang mga priest ay nakiki sila ay namamagitan sa mga tao sa pagitan ng Diyos at ng mga makasalanan tao, abay napakahalaga ng kanilang papel na ginagampanan. So napakaganda, ang buong katribuhan ng buong Israel ay nakasalalay doon sa mga pari na nagre-represent sa kanila. Sa panahon natin ngayon, ang mga pastor, hindi yan inaaway. Hindi siya pinag-uusapan, hindi siya pinagtutulungan. Siya po ay pinapanalangin. Ano po? Kasi, paano mabubuhay ang isang iglesia kung walang pastor na, sabihin natin, pastor na godly? Sige nga po, mag-isip po tayo. Paano mabubuhay ang Israel pag walang priest? Siyempre, kay Lord. Pero pumili ang Diyos ng priest at high priest upang katawanin ng mga tao in the presence of the Lord. O sa panahon natin ngayon, sa panahon ng biyaya, oo, wala nang dugo-dugo o wala nang burnt offerings. Pero the church thrives on the ministry of the Holy Spirit represented by the pastor, by the minister. So, akala natin ganun-ganun lamang po ang papel na ginagampanan ng mga lingkod ng Diyos. Sobra lang po tayo naging liberal sa ating kapanahunan na kung saan ang pastor ay isa lamang tropa. No. Na ang pastor ay isa lamang kasama, isang pastor ay officer lang ng church. Lalo na kapag pinapatakbo nila ang iglesia na parang isang business enterprise. It's not so. Sabagat iba ang iglesia. Although may business aspect ang iglesia, pero malaki din ang spiritual aspect nito at sila ay binubuhay ng Panginoon at ng representative ng Panginoon para sa mga tao. Ano po? Kaya dito, nagkaroon ng problema si Nadab at si Abihu na naglagay ng mga strange fire. Ano po? Kaya nasunog po sila doon. Dapat nga masunog ang buong Israel pero ang nangyari, mas nanagot yung dalawang priest na anak ni Aaron at sila po ay namatay. Doon po nakita natin na wala pong kibo. Hindi kumibo si Moses, hindi kumibo si Aaron habang sinusunog ng Panginoon yung dalawang anak niya. Imagine that. 4 yung anak ni Aaron. Pero yung dalawa, sunog. Dalawa na lang ang natira. So walang kibo si Aaron. Anak niya yon. Si Moses, pamangkin niya yung dalawa. Wala rin kibo si Moses. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong iinom. Huwag kayong malungkot. Huwag kayong lalabas ng kampamento at mag-morning kayo doon. No? Huwag kayong pakita ng pakikiramay sa dalawang pinatay ko sapagkat baka mahatulan kayong kasama. So, tahimik talaga. Kita mo yung kahirapan ni Aaron. Yung hirap ng kanyang kalooban. No? Anong gagawin niya sa harap ng Diyos? No? Hinamak ng dalawa niyang anak ang sacrifice at namatay right there, instantly. Tapos maghahain pa sila susunod. Actually, may susunod pa silang ihahain. At yung ihahain nila, yung meal offering, dapat kakainin po nila yon ng dalawa, si Itamar at saka yung isang anak pa ni Aaron. At yung tatlo sila dapat kakain nun. Sabi ni Moses, nasaan yung ibang ihahain na dapat ay may part kayo ng mga priest. Hindi kumikibo si Aaron at saka yung dalawa na si Itamar at yung kasama niya, yung kapatid niya na pumalit sa dalawang sinunog. Tapos nagalit si Moises, galit na galit siya. Nasaan yung handog na dapat kumain kayo noon? Kasi pag kinain niyo yon, ang mga tao i-bless ng Diyos. So sumagot si Aaron, sabi niya, paano naman kami kakain? Ito kamamatay lang ng dalawa kong anak. Kung kakain kami nun, ano kaya ang magiging response ng Diyos sa amin? Karapat dapat ba ako na kumain nun? So doon lang naunawaan ni Moses na nandun pa rin yung banal na pagkatakot at pagbibigay ng pahalaga ni Aaron at ng dalawa niyang anak
sa kabanalan ng mga handog na susunugin o kaya mga meal offering na dapat sana ay kinain nila. So makita po natin dito yung banal na pagkatakot pa rin ni Aaron sa presensya ng Diyos. Ano mo? Because God is a consuming fire. Siya po ay apoy na sumusunog po. Okay po. So, part 3 po, the laws of Israel regarding purity. Sa pagiging dalisay, pagiging pure, pagiging banal ng kanyang mga lingkod at ng buong Israel. Kaya nagbigay po siya ng mga utos patungkol po sa clean at saka unclean food. Ano po? Ay mga kapatid makita natin dito nung lumang tipan, hindi basta-basta kumakain ng Israel ng kung ano-anong mga pagkain. At lalo na mga priest at high priest, sobra pong restricted talaga sila na kumain lang nung dapat nilang kainin. So, ano po yon? Hindi sila pwedeng kumain ng mga animals na basta-basta. Ano po? Halimbawa, mga unclean animals, mga camel, baboy, rabbit, yan. At kung ano-ano pang mga hayop na yung kapag yung paa po ng mga hayop ay magkakahiwalay at sila po ay ngumunguya ng damo, no? Damo lang kinakain. Tapos yung kanilang mga daliri ay magkakahiwalay, okay po yon. Pero kahit magkahiwalay ang daliri, pero meron yung nakaugnay na mga laman, tapos ngumangasab sila at sila ay scavengers, madumi po yon. Kaya ang kinakain ng mga hayop na yan, na scavengers, napupunta sa kanilang katawan. At kapag kinain yon, yung mga infectious diseases and parasites na nakain ng mga hayop na yan, pag sino mang kumain yan, saan mapupunta sa kanya ang mga infectious parasites. Kaya ang mga pagkain dito, talaga makikita natin na even the food will tell whether a person is committed to God or not. Ano po? So makikita natin na part ng purity ng mga people of God in the Old Testament ay yung pagkain ng nararapat. Ano po? Kaya bahagi po ng pangako ng Panginoon dati na ito pong pangako niya, none of these diseases, wala sa mga diseases na ito na ibinigay ko sa mga taga-Ehipto, none of this will cling to your body. At bahagi po ng restriction doon o ng tagubilin ay huwag kayong kakain ng mga unclean foods na ito, mga carcasses or bodies of animals na madudumi. Ano po? Halimbawa, ang mga nasa tubig na mga hayop na dapat nilang kainin ay yun lamang mga may kaliskis at may palikpik. Pero yung mga isda na walang palikpik, walang kaliskis, ay open for parasitic infection. At kapag sila ay maraming parasite, ang kumakain nito ay na-infect na mga parasite na nasa katawan ng mga isda, ng mga hayop na yon. Kaya pag walang kaliskis, madaling kapitan ng mga parasites yan sa dagat o sa ilog man, fresh water or salt water. Kaya yung mga, ano-ano ba mga isda na walang kaliskis? Ano po? Yung yung hito, igat, dalag, So yon, basta walang kaliskis, yon, pinagbabawal yon sa mga Israelita, lalo sa mga pari. Ano po? Ang pwede lang ay may mga kaliskis. Pero kung paghahambingin po yung mga isda na nasa tubig alat at saka sa tubig tabang, ay mas pipiliin po yung mga tubig dagat na mga animals sapagat sila po ay wild. Po. Nakakalaya sila at hindi po sila domesticated na napapakain ng mga impurities ng mga feeds na para sa ano. Ultimo, mga birds of the air. Po. Isa sa mga malinis na bird na kinakain nila ay ang yung dumating na mga birds na nasa ilang sila, mga pugo, yan, malinis yan. Mga kumakain ng seeds ng mga mananim, ano po. Birds of the air, hindi pwede dyan ang mga ostrich, yan. Hindi pwede ang mga lawin, mga falcon, ano po. Mga vulture, no? Mga stork, heron, yan. Tagak, hindi kinakain yan.
sapagkat marami ang kanilang katawan ay infected with parasites. Maging mga insects, ang mga pwedeng kainin ay mga lumalakad, hindi nakadikit ang kanilang tiyan habang naglalakad sa lupa. Kailangan lumalakad sila sa kanilang apat na paa, no? They have wings, at the same time they are walking on four legs. Ibig sabihin malinis yun, hindi siya nananatili sa mga impurities ng sangkalupaan. Mga katawan ng mga hayop na nilapa, pero maraming natirang laman ng hayop na yon na nilapa, pero pwedeng karnihin, pwedeng hindi. Hindi. Yung mga hayop na malinis pero kinain o nilapa at may natira, hindi pwedeng kainin yung mga tira-tirang karne at hindi pwedeng iluto. Sabagat may infection na yon. Ano po? Okay, so that is the laws regarding clean and unclean food. Punta naman tayo doon, mga kapatid, sa laws concerning childbirth, sa panganganak ng mga babae. Concern dito ang mga nanay, mga mothers na nanganganak. Kung ikaw ay nanganak at ang anak mo ay lalaki, ikaw ay mag-undergo ng 7 days purification, first 7 days, and then 33 days, no, so mahigit isang buwan yan, 33 days na mag-purify ka, purification. Bago ka magpunta o makihalubilo, kailangan magdadaan ka, you will undergo the process of purification for 33 days. So that's more than a month. And then kung anak naman ay babae, doble. Ano po? 14 days ang purification, yung first 14 days, plus yung 66 days na dapat mag-undergo siya ng purification kung ang anak niya ay babae. I just don't know kung bakit ganun ka haba at doble ang ipaghihintay ng babae bago siya magpunta sa isang normal circulation ng buhay sa society. Okay po, so that's about the childbirth. And then, kapag ang bata ay lalaki, on the 8th day, sa ika-8 araw, dapat tuliin na siya. So, ang mga palatandaan ng mga Hudyo ay ang mga lalaking tuli. Ano po? Katulad ng Holocaust, isa sa segment o part ng pagpatay ng mga Hudyo ay ng mga Nazi sa mga Hudyo ay pinapahubad sila at tinitingnan ng kanilang genitals, male genitals, kung sila ay tuli o sila ay hindi tuli. So kapag sila ay tuli, ibig sabihin sila ay mga Hudyo at sila ay papatayin. Ganon kalupit. At ganon nila in-identify ang mga Hudyo during the time of the Holocaust. Talagang masyadong malupit ang mundo. Ano po? So that is the laws concerning purity, ano po, and circumcision. And then, siyempre po, tungkol naman sa examination of leprosy. Ang ketong pala, noon pa meron ng ketong, no? Sabi nila, ang ketong nanggagaling yan sa mga taong sobrang pagod at nagtrabaho sa isang mainit na lugar, and then after that ay sila'y maliligo. Nagsisimula itong magkaroon ng lesions doon sa kanyang laman na nagpapakita ng pagputi-puti ng kanyang mga balat at namamaga at nagsisimula ng mamuti at lumobo ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Yung iba naman, sila talaga ay lahi ng mga may ketong. Lumalabas lang ito, sabihin natin sa second, third, fourth generation, ang mga may ketong na ito. Maaring ikalawang generation, ikatlo, wala. Pero lalabas siya sa ika-4 na generation. Lumalabas talaga doon sa mga lahi. Pero, naniniwala po tayo na pwedeng i-cut ng Diyos ang curses na yan kapag tayo ay lubos na nagtitiwala sa Diyos at atin pong ipinapasakop ang ating mind, emotion, and will, yung ating body, soul, and spirit, kapag ating ipinapasakop sa Diyos na may likha ng lahat, ay Kanya pong pinuputol ang mga curses na ito upang tayo po ay makapamuhay tayo ng may abundant life. Sabi sa John 10:10,
upang kayo'y magkaroon ng buhay at ng kasaganaan nito. Dahil paano ka mamumuhay ng may kasaganaan kung ikaw ay may sakit? Kung ikaw ay may minanang mga karamdamang ang hirap gamutin? Ito po, sakit sa puso, cancer, tumor. Naniniwala ako na ang Diyos na siyang lumikha sa atin, hindi niya tayo pababayaan sa ganon. Lalo na kung tayo mga tapat sa Kanya at itong dietary system na ito at yung mga kasalanan na hindi dapat namamahay sa ating mga pagkatao, dapat iniingatan natin siya. At biyaya po ng Diyos yan. Wala pong sinong pwedeng magmalaki. At kaya mabubuhay tayo every step of the way, mabubuhay po tayo ng may kabanalan at kalinisan sa harap ng Diyos. Akala po natin, hindi na tayo sakop ng kautusan. Ay, hindi ba natin alam na yung mga pagkain in the Old Testament can still affect the people of the New Testament if they are not careful about what to eat and what not to eat. Especially yung mga sinabing mga hayop na malinis at marumi, yung mga pagkain hindi dapat at mga dapat. Po. So yun ay mga bagay na dapat iniingatan pa rin natin sabagat ang ating katawan ay pwedeng pamahayan ito ng kung ano-ano mga uri ng mga sakit. Kasi lupa tayo eh. Dahil ang ating mga katawan ay lupa, pwedeng tumubo ang kahit ano dyan. Kaya mga Pilipino na kung ano-ano na lang mga kinakain, manda lang po tayo. Mag-ingat po tayo sa mga kinakain natin sapagkat may mga sakit tayo na hindi po kayang i-identify ng mga doktor. So, tayo po ay kahit paano dapat mabigyan tayo ng kaalaman, karunungan sa mga bagay na hindi nararapat sa mga anak ng Diyos, especially kapag ang mga bagay na ito ay unclean. Unclean practices, unclean food intake, at sabihin natin, uncleanness sa iba't ibang aspect ng buhay. Kagaya ng unclean sa pamamahay, dapat malinis ang bahay natin. Upang huwag pamahayan ng mga sakit, ng mga kasi may mga mold sa bahay, di ba? Pwedeng pamahayan niya ng mga sakit at ang mga insekto na nagpi-plague sa ating mga kitchen. Tayo may pananagutan dyan. Dapat maging ayos ang ating pamamahay. Maging ang bahay-sambahan ng Panginoon dapat malinis, tabernacle. The temple of the Lord must be kept holy and it must be kept clean and holy. Hindi lamang clean, and it should be holy. The holiness to the Lord. Be ye holy for I am holy. Yan ang sabi ng Panginoon Diyos. At ang holiness ay nag-involve ng kalinisan sa katawan, siyempre sa pag-iisip, kalinisan sa katawan at kalinisan sa ating spiritual na buhay. At yan po ay challenge para sa atin, especially tayo mga lingkod ng Panginoon, na we disregard the dietary system of the Bible, kasi sa pag-aakala natin na ito Old Testament lang, well, we'll see. Bakit marami pa rin sa mga anak ng Diyos ang nagkakasakit ng ganon. So, biyaya po ito ng Panginoon sa atin. Okay po. Punta po tayo sa Roman number 4, laws concerning discharge. May mga Israelita po na sabihin natin ay yun, katulad ng mga discharge ng mga lalaki. Chapter 15 po yan, verses 1 to 8. So, ang mga lalaki po kasi, pwede po silang magkaroon ng sexual diseases, Katulad ng mga transmittable diseases na minsan hindi natin alam kung saan nanggaling. Maaaring ito'y nanggaling sa mga contact, sa mga sexual relations na hindi naman dapat, Kaya doon pwedeng makagawa ang kaaway at pwede ring ipaliwanag ng siyensya na talagang nahawa ka o dahil sa iyong mga unsanitary lifestyle, So, ito ay kapag may discharges ang mga lalaki, gaya ng mga tulo at mga venereal diseases, dapat magpatingin na sila. At yung sa case po ng mga Israelita, ang kadalasan po na sumusuri dyan ay yung mga priest at high priest. Nakakatuwang isipin, Paano? During their time, ito na ang mga sakit at halos sa panahon natin ngayon, ito pa rin ang sakit.
Pero nakakatuwang isipin na they were given wisdom by God to identify sino yung may mga unclean discharges, lalaki man o babae. Napaka-advanced ng kanilang kaalaman patungkol sa cleanliness, no po, purity, and then diseases and all kinds of uh, prohibited practices na nagbubunga ng mga sakit, no po. Sa mga babae man o sa mga lalaki, no po. Okay po. So, nandun yung mga sexual purity at mga pinagbabawal na mga relationship. And then pagdating po doon sa laws of national atonement, siyempre nandun po yung mga national celebration of feast, yan. Preparation ng mga feast na siyang kaugnayan natin sa Panginoon Diyos. Nandun din yung in-identify yung mga sacrifices na daanan na po natin yan. Atonement for the priest, for the tabernacle, for the people, location of sacrifice, etc. Paano kinakatay ang mga hayop na susunugin doon sa labas, patapos ay doon sa altar ay iaabos sila o kaya ay sila ay susunugin hanggang sa maging uling. So, and then concerning the use of blood. Ang mga blood po mula sa animals ay sinasalok ito at ididilig o iwiwisik sa mga tao, iwiwisik sa tabernacle, iwiwisik sa damit ng mga priest. At yun ay, kumbaga, somehow, sila ay covered ng blood. Blood ng mga sacrifices na walang kapintasan. Nga pala, kapag po sila ay nagbigay ng mga sacrifices, sila po ay walang blemish, walang kapintasan ang mga hayop na susunugin o ihahandog. Dapat kung maghahain sila ng baka o kung ano man, 1-year-old, walang sakit, walang pilay, walang sugat, malinis, malusog, maganda. No? Kumbaga sa ano ay gwapo ang kanilang ihahain. Either male or female goat, male or female ox, at ihahain nyo sa Diyos. Kumbaga, your offering must be perfect, perfect in a way na katanggap-tanggap sa Panginoon. So kapag tayo nag-offering sa panahon natin ngayon, na kung saan tayo ay nasa industrial age o nasa anong age natin ngayon? Tayo ay nasa panahon ng laser, AI age. So katatapos lang ng laser. Nasa computer age. Grabe ang technology ngayon. So ano ang ating maihahandog sa Panginoon sa panahon ng AI? Yes. So sa mga sa mga mahusay sa technology, what can I give my master? What kind of offering will be acceptable to my God in this stage of more than jet age, no? Ano ang pwede nating ihain sa kanya nakatanggap-tanggap? So yung first part natin kanina is acceptable way of approaching God. Etong second half naman ng ating book of Leviticus, the laws of acceptable walk with God, sanctification. Sanctification. Yung una ay justification. Ito naman ay sanctification. Ano ang justification? Ito yung judicial act of God to declare a person is righteous before God because of the blood, because of the sacrifice. And then, itong second part na ito, which covers chapter 18 hanggang chapter 27, verse 34, ito yung the laws of acceptable walk with God, sanctification. So, ikaw ay naging God-fearer of Yahweh, of God who is called the Ancient of Days, of the God of the Covenant, God of Israel, naka-approach ka na. So, may sacrifice para sa iyo. And then, how do you maintain that fellowship with that God? How do you maintain that walk of sanctified life? Ibig sabihin, yung sanctification mo ay unti-unting paglakad ng may kabanalan hanggang sa ang kabanalan mo ay kitang-kita sa iyong pamumuhay. So ito ay walk with God, hindi approach, kundi walk with God as long as you live. So itong mga sinabi dito ng mga laws on sanctification for the people, nag-i-involve pa rin siya ng mga sacrifices. Pero this time,
they are already the people of God. No po? Acceptable approach, ngayon naman, acceptable walk with God where they maintain the sanctified, dedicated life to the one who saved them from slavery, from the land of Egypt. No po? So una ay sanctification for the people. Part po ng sanctification ay the laws on sexual sins. No po? Chapter 18, verses 1 to 30. So makita po natin doon na may blood pa rin. Ano po? Blood pa rin ang siyang issue dito. Kung paanong ang blood ay nakaka-purify, ang blood ay nakakapagpatawad ng kasalanan. No po? So kapag ikaw ay magkakaroon ng sexual relation, bawal sa mga kamag-anak. Dito. So, nung mga unang panahon ni Adam and Eve at ng mga sumunod na generation, before Moses, ang mga batas na may kinalaman sa pag-aasawa, kahit kapatid mo, kahit pinsan mo, yan, auntie mo, uncle mo. Pero pagdating ng panahon ni Moses, binuo na yung law, eto nga, yung law of Leviticus, that the Lord started to prohibit sexual relation with consanguinity, yung ayon sa mga kadugo mo. I think ito ay umocover ito sa hanggang 5th generation o 4th generation ng consanguinity o yung blood relationship. Magkapatid, magpinsan, pinsan makalawa, pinsan makaitlo, ganyan. So may mga kategory sila kung paano nila susukatin yung degree of consanguinity. Mga kadugo na po. So, kasi nagsimula na doon yung marahil sa patnubay ng Holy Spirit, ibinigay kay Moses yung mga bagay na dapat ay hindi dapat. Dapat sundin nila para wag magkaroon ng mga abnormality ang susunod na henerasyon. Kaya, we better obey the Lord. Kaya bago ka mag-asawa, alamin mo kaninong angkan galing to. No? Mahalaga din na malaman natin anong klase ng ano to. Ito ba ay kasama ko to sa tipan? Ito ba ay aking makakasama at mailalapit ko sa Panginoon Diyos? Siya ba ay malapit sa Panginoon Diyos? Kasama ko ba siya sa tipan ni Yahweh? O kaya masasabi ko na siya ay katipan, kasama sa tipan ng biyaya ng Diyos. So kapag nag-asawa ka ng hindi mananampalataya, hindi yan katipan. Katulad dito, kung mag-asawa ka, you better follow God's rules. Or else, what kind of family you are about to establish in your lifetime? Be careful with choosing what you like. You better consult God. Consult your parents. Consult godly people so that you do not commit mistakes that you will regret for life. Amen ba dyan? Yes. Okay, so nandun yung mga social order. So ginagawa ito ng mga Levita. Pag sinabing social order, tumutulong sila sa community. Sila din ang nagsasabi ng mga, huwag ka mga api. No? Dapat napapatupad yung katarungan sa community ng mga Israelita. Throughout the generations of Israel, their justice and loving kindness should prevail according to the law of Moses. No po. So dito ay mahalaga ang kaayusan sa lipunan. Bawal ang idolatry. Yung mga idolatrous, yung mga tumitiwalag kay Yahweh, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung mga nakikipag-sex sa mga harlot, yung mga nakikipag-sex sa kapwa kasarian, lahat sila ay pinapatay. Death po ang pag tiningnan po natin yung chapter 20, buong chapter 20, nandun po yung lahat ng klase ng mga immorality and spiritual practices na abhorrent that the Lord hate. Katulad ng pagsamba kay Molek, pagsamba kay Baal, pagkoconsult sa mga spirit, no? Yung pagmumura at pagsusumpa sa magulang, ay nako, yan po, they are all punishable by death. Death by stoning. So, ang mga bata ngayon, mga walang galang sa magulang, kung sila nabuhay sila noong mga panahon yun, basag-basag ang bungo nila, pagbabatuhin sila hanggang sa sila ay mamatay. Kaya pero nandito pa rin ang principle ng paggalang sa magulang. Sapagkat kung hindi mo ginagalang ang mga magulang mo, sorry na lang, hindi ka talaga tatanda.
Kasi mamamatay ka ng bata. Ano po? So ang Panginoon talaga meron siyang sistema kung paano kang ibe-bless at papaanong bibigyan ng disiplina at ng sanction lahat po ng nagdi-disregard sa mga divine laws of the Bible. Hindi lamang po Old Testament to. Nagki-carry over ito sa New Testament. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga ginagawa at pamumuhay. Sobra ng laya ang mga Christian ngayon. Sobra. Ewan ko lang. Ewan. Basta tayo po, kapag naunawaan natin yung Old Testament law, magkakaroon tayo ng second thought sa mga bagay na hindi dapat. Hindi lang natin dahil sa titingnan natin siya sa liwanag ni Jesus Christ at ito obsolete na to, hindi na to pwede kasi New Testament na tayo. Tingnan uli natin mga kapatid kasi baka nagkakamali po tayo. Katulad nung yung mga pagpapatato. Akala po natin hindi yan. Hindi. Tingnan nyo, pag sa chapter 19 verse 28 ng Leviticus, chapter 19 verse 28 at saka chapter 20 verse 5. Those who prick themselves at binubutas nila, di ba? Pag nagpapatato ka, karayom, di ba? Ginagamit yung karayom, tusok-tusok yan hanggang sa mapuno ng shades and drawings by the prick of the needle with ink, henna, o kung ano man yung pinangkukulay doon. Of course, it eventually mixes with your blood. At bawal po yan ay sa Leviticus. At naniniwala din tayo, according to science, na kapag ikaw ay nagpatato, within the next 5 years, madumi ang dugo mo, hindi ka pwedeng mag-donate ng dugo. O kahit pa yan beyond 5 years, huwag mo sabihin nandyan pa rin yan sa dugo mo, nandyan talaga yan. Huwag sabihin wala na yan sa dugo kasi 5 years na. Kaya yung pagpapatato, mga kapatid, mag-isip-isip. Nakakita po kayo, sorry po sa mga nagpapatato. Sorry po, pero ito, sinasabi po ito sa kasulatan. So kung nais niyo magpatato, mag-isip-isip po tayo sapagkat ayaw po ng Panginoon yan. Sabi dito, you make pricks and tattoo for the dead. Kasi noong mga panahon ng Levita, panahon ng Lumang Tipan, nagpapatato ang mga tao dahil palatandaan po ito ng kanilang pag-surrender o pagpapasakop sa mga deity na namatay na din. Sa mga dinidiyos nila at mga Diyos-Diyosa nila. So meron silang mga tattoo dyan, mga body markings para sabihin ilan na ang napatay nila. Kaninong Diyos nakadedicate ang katawang ito. So this body is the temple of the Holy Spirit. So we better think twice if we want to have tattoos in our body. If our body is the temple of the Holy Spirit, we don't have the right to do whatever we want with this body because this body has been redeemed. And therefore, if God redeemed this body belongs to God. And we don't have the right to do whatever we want with this body. So, yun po. Isang paalala sa atin, no? Upang ingatan natin ang ating mga katawan. Sorry po doon sa mga nadaanan natin. Alam ko may mga Christians po na nagpapatato. No po, yan po ay hindi katanggap-tanggap sa harap ng Diyos. At sabihin na nilang napakahigpit natin, di man sinasabi nyo rin na mahigpit ang Diyos. Di ba? Hindi naman ako may sabi niyan. Ang Panginoon po ang nagsabi niyan. Hindi lamang people of God in the Old Testament na sinasabihan. Even the people of the New, kasama yan sa mga precautions na anong ginagawa natin sa ating mga katawan. No po? Naakala mo sa iyo yung katawan yan? Don't you know that you have been redeemed with the blood of Jesus? That you do not belong to yourselves and that you belong to God? We don't have the right to do whatever we want with this body. Yes. So, idolatry forbidden, 100%, 101%. Okay? Kapag kayo ay nag-ani, sabi dito sa chapter 19 at chapter 20, kapag nag-ani kayo, magtira naman kayo, huwag niyo masyadong simutin. Magtira naman kayo sa mga gilid-gilid, sa mga dulo-dulo ng inyong mga parsela ng lupa na pinagtamnan nyo ng trigo, pinagtamnan nyo ng yung mga grapes, yan. Lahat ng mga produkto, agricultural products na kanilang inaani at tinatanim doon sa mga lupain nila according to their tribes, ang sabi ng Panginoong Diyos na si Yahweh, huwag niyong lahat simutin. Sapagat marami din kayong mga mahihirap na kababayan na naninimot.
naninimot ng mga tira-tira na mga butil at mga bunga na pinagtitiyagaan nilang ipunin matapos ang pag-gather ng mga harvest. So, maawa kayo sa mga sa mga mahihirap din. Magtira kayo. Meaning, we better have a social concern, especially to those who are of our blood relatives, no? Huwag po tayo maging madamot at gahaman sapagkat ang pagiging madamot at gahaman at pakabig, hindi po yan katangian ng mga anak ni Abraham. Sabagat si Abraham ay nagpapahiram, nagpapautang, siya po ay namimigay. Ang puso niya ay nasa giving, madalas nasa giving. At hindi po siya nang agrabyado ng kapwa niya. So these are all precautions on how we practice social justice in the society or in the community where we belong. Na po. So tayo ay maging maawain, pero dapat tayo din maging makatarungan. Ano po? Okay, so these are the laws of sanctification. Idolatry, no, no, no. Tattoo, no, no, no. Sexual relations with same sex, no, 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 no. Cursing the parents, no. Okay. So lahat ng yan ay punishable by death by stoning. Kaya napakabigat, ano po, napakahirap. So we should consider the holiness of God who owns this body, who owns our life. Okay po, chapter 21, Laws of Sanctification for the Priesthood. So nabanggit na po natin yon. Ang mga priest at saka high priest, dapat bago sila maghandog, handog muna sila para sa Panginoon on their behalf, bago sila maghandog in behalf of the people. Sarili mo na nilang handugan nila at mag-sacrifice sila para ma-purify sila bago sila mag-perform ng kanilang tungkulin in behalf of the people. No po? So, sino-sino yung mga hindi pwedeng maging priest? Sa New Testament, hindi na natin ito masyadong pinapractice. Ano po? Sa Old Testament, during the time of Aaron and his children and all the rest of succeeding generation, ay hindi pwede yung mga bulag. Yan. Hindi pwede yung mga bingi, mga bingot. Yung mga bulag, hindi pwede. Yung mga pilay, hindi pwede. Yung mga may physical deformities, hindi pwede. Kailangan magandang tindig, malinis, maayos. Sa madaling salita, gwapo. Presentable sa harap ng Diyos body and soul and spirit, presentable in the sight of God. Kaya yung mga lingkod ni Lord na kung paano na lang, paano na lang, naka-tsinelas, naka-short. Excuse me, wag naman ganon kasi sobrang namang modern tayo. Sobrang na ba tayo makabago to the point na we treat the worship with contempt? We contempt the presence of God? Hindi pwede sa mga kapatiran nating Baptist yan. Dapat, yung iba naman ay talagang siguro makikita natin na parang mahigpit din. Halimbawa, kailangan nakakurbata ka. Kailangan ikaw ay naka-long sleeve, nakasapatos, naka-tuck-in. No, di ba? Kaya maayos ka. Paano kung wala kang masyadong means para sundin yung ganung mga protocols? Just enough to be modest. Po. Dress according to occasion at dress as if you are meeting a dignitary. And we are not meeting just the mayor, just the president, the senator, di ba? We're not meeting these people. We're meeting the King of Kings and the Lord of Lords. So we better make ourselves physically and spiritually acceptable to that highest being of the universe, no less than the God of Israel, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God who owns everything. Na po. The Savior, Creator, Sustainer, Owner of everything that is with breath or without breath. Okay po. So, ang mga priest dapat talaga ay maingat po sa kanilang pamumuhay. Yes. So, dako po tayo doon sa sa laws of sanctified feasts of worship na po. So, chapter 23. So, nandun yung weekly Sabbath. Ayan talaga, the sanctity and the holiness of Sabbath ay teka muna.
Ang Sabat natin ay Linggo. Ano po? Pero siyempre, meron ding mga Christians na Sabbath keepers, mga kapatid. At nakita nila kung paano ang blessing ng Diyos sa kanya at sa pamilya niya ay ganun na lang. Hindi naman sila Seventh-day Adventist, pero sila ay Sabbath keepers. Pero nakita nila doon na talagang eternal daw ang Sabat. E di kung yun ang kanilang paniwala, e di pwede natin igalang yon. Pero sinasabi din sa 1 Corinthians 14, ano po? 1 Corinthians 14, kung ikaw ay sumasampalataya na ito ang araw mo para sa Panginoon, then so be it. Kung nais mong ihandog sa Panginoon itong araw na ito, Sabado man yan o Lunes, it doesn't matter. What matters is you reserve a day and time to worship the Lord. Ito po. Kaya, mas maganda naman na nagkakaisa tayo mga anak ng Diyos, di ba? Nakakalungkot yung makita mo yung bahay sambahan ay halos wala. Halos kalahati wala. Di ba? Malungkot yun. Di ba? Nakakalungkot yun. Nasaan ang mga disipulo? Nasaan ang mga Christian? Nasa Boracay? Nagre-relax? This is the day of the Lord. Biyernes Santo, nagre-relax kayo kung saan kayo nagpupunta. O kaya yung mga holy convocation at kung ano. Parang, ano ba to? Hindi ba natin to binibigyang halaga ang Panginoon? In this very important commemoration of a very important event that happened on earth in the Christendom. So ito'y paalala sa atin. Hindi lamang sa ating mga leaders ng church, kundi sa buong sangkakristyanuhan in the Christendom. So yung mga weekly Sabbath na yan, yung iba dyan nalaos na. Kasi nga, because of the inbreaking of the new, sabihin natin, yung bagong panahon. Pero, dapat ang mga mananampalataya nagkakatipon-tipon din upang sama-samang i-worship si Lord, di ba? You cannot worship the Lord in a corporate worship if you are just alone. Kasi hindi naman corporate yun. It's a personal worship. Pero mahalaga talaga, you belong to a body of believers, the redeemed community, which is we call the church. So you can join your spirit in singing and worshiping the Lord, praying, listening to the Word of God. They are all acceptable if it is done in the spirit of worship, the spirit of communal living under the Holy Spirit that makes us one. Ano po? The church. So, may yearly feast sila, kagaya ng Year of Atonement or Yom Kippur, which is the Day of Atonement. Once a year lang yon. Yearly feast, yan. Meron din, Passover. Meron din yon. Yung Passover na yon, yung yearly na celebration nila ng pagkatay ng mga tupa, which resembles or symbolizes the death of the Lamb of God who takes away the sins of the world. So kapag nagbunga dahil sila ay agricultural country, yung mga first fruits nila ay ibinibigay nila sa mga priests, sa Levites, sa tabernacle. Na po. At may mga mananampalataya sa ngayon na yung first fruits nila, yung unang sweldo nila, mga kapatid, alam mo, napapahanga ako doon sa isang pastor na nagkukwento siya sa kung paano binless ng Diyos ang kanyang mga YA. Sabi niya, alam mo, Pastor Ding, sinasabi ko sa mga YA ko na nagsisipagtrabaho, kapag unang sweldo mo sa unang trabaho mo, ibibigay mo kay Lord, ibibless ka ng Diyos. Yun yung first fruits mo. Natutuwa siya kasi kung paano binless nila ang Panginoon, giving to God their first fruits, unang sweldo nila, binless sila ng Panginoon. Grabe talaga ang bilis ng mga promotion nila. So we can never underestimate obedience to God and giving to God everything with all our hearts. Hindi, basta tandaan po natin na hindi ho natin binibigay sa pastor yun. We give it to the Lord and it is the Lord. Whenever you do something for the Lord, it is the Lord who will bless you. If you do that for a prophet's reward will be given to you. Pag ginawa mo yan para sa tao, ang tao ang gaganti sa'yo. Ay, ang tao hindi ang gumaganti sa'yo. So, you better make up your mind. If you are going to give something, you give it with your mind. I give it to the Lord.
So itong first fruits na ito, pinapractice ito ng ilan sa mga New Testament believers, knowing that everything belongs to God. The first fruits, 'di ba? Ano yung ating sinasabi dun sa ako ay isang katiwala. Katiwala ka lang. Katiwala lang ako. And you do not have the right diyan sa mga ano mo. Pastor, namamanipulate ng mga pastor ang kanilang member. Hindi. Sino ba may sabi niyan? Sa Bible 'yan. Yung iba nga, di ba, madadaanan natin yung tithes dito mamaya. Ito, banggitin ko na dito, baka makalimutan ko mamaya eh. Yung iba po, hindi po sila nagbibigay ng tithes. Sabi ng New Testament na tayo, pwede po ba? Ano sabi ng Diyos? Subukin niyo ako. Hindi pa nga natin nasusubukan eh, reklamo na tayo. Isang bagay lang ang gusto ang pinapahiwatig niyan. Ayaw mo talaga magbigay kay Lord, no? No, yes, oh. So naniniwala po ako na subukin mo si Lord at hindi mo siya masusubukan. Because He is no debtor. Pag sinunod mo ang kanyang kondisyon, with all your heart, believe it. Ano inyo ko kung hindi kayo ibe-bless ni Lord? Sinasabi ko nga sa mga preaching ko eh, ibigay mo sa Panginoon ang para sa Kanya sa ikapu at mga kaloob, at pag hindi ka binless ni Lord, ako ang sisihin mo. Kaya mo si Lord, hindi mo pa nasusubukan eh. Subukin mo muna bago ka magreklamo, bago ka gumawa ng alibay, at gumawa ng kung ano-ano pang mga dahilan, to the point na hindi ka na magbibigay. Sorry po. Ayokong gamitin yung salitang karma at hindi rin naman ako nananakot. Pero, may babala ang Panginoon. Your wealth has a curse. Hindi po ako may sabi niyan. Si Lord through the prophet. So may curse yun. O sige, sa'yo yung 99% mo o yung 100% mo, may curse naman yan. Or else, have the 90%, ibigay mo kay Lord and para kay Lord at wala kang curse. Kasi may isang pastor, sabi niya sa akin, Pastor Ding huwag kang mag-preach dito sa church namin ng parang pinagagalitan mong mga membro ko ha, na magnanakaw kayo, may curse kayo. Hindi naman ganun ang presentation natin sa mga katotohanan. We preach it with love. Ngayon, kung talaga matigas ang ulo nila, di sige, kanila naman hawak nila yung pera nila, pero hawak din ni Lord ang kanilang buhay at ang kinabukasan ng kanilang mga kabuhayan. So, ito'y maging aral sa atin. Huwag po tayong matakot na mag-preach, mga kapatid, ng tungkol sa ito kasi pag hindi natin sinasabi yan sa mga kapatiran natin, ano tayo, accomplice tayo. Kasama tayo doon sa hindi pagpapalain ni Lord. So, meron lang po ako. Gusto ko po nabasahin ninyo yung chapter 25 tsaka chapter 26. Napakamalaman, napakataba po ng chapters na ito ng Leviticus. Chapter 25 at tsaka chapter 26. Basahin po ninyo, nandun po lahat ng mga maraming bagay patungkol sa sanctification ng mga tao at ng lupain ng Kanaan. Nandun ang blessing ng Diyos, nandun din yung mga bagay na hindi dapat gawin. Okay po, so move on na tayo sa chapter 27 na tayo sa last chapter. Unless may tanong, mga kapatid. Sige po, magtanong po kayo. Hinahangaan ko yung mga kapatid natin na kahit pa Old Testament yung tithes na yan, napakatapat po nila sa pagbibigay. Kaya kitang-kita naman natin kung paano silang binibless ng Diyos, mga kapatid. I really praise the Lord and I admire these people who took God at His word and give to God what belongs to God. And even more than that. Opo, hindi sinasabi na ibigay mo lahat. Hindi. Ibigay mo ang para sa Diyos at bahala ang Diyos sa iyo. Ano po? Yan. So, ito ay isang paalala sa atin at hindi naman po ako galit na sinasabi ko ito. Gusto ko lang pong bigyan ng emphasis o ng diin yung mga bagay na napatunayan kong si Lord totoo. Si Lord hindi nangungutangan ng loob. Si Lord tutupad sa kanyang pangako kahit Old Testament pa yan. Di po, kasi ang Diyos ng Old Testament, ang siyang Diyos ng New Testament. Bagaman may mga kautusan o mga bagay-bagay na nakapaloob sa the law of Moses, ay lumipas na
o nalalaos na, naging obsolete na ang iba, pero yung iba in principle ay totoo pa din. Because of the uh, classic na mga patakaran ng Bible for the people of God, no po? Of all ages, no po? Sige, tawagin nyo kung anong tawag dyan. Giving ba yan? O tithes? Ano? Ay, hindi naman sinasabing, sige, tithes talaga. Ganon. Ibigay mo ang tithes. Oo. Hmm. Ibigay mo ang giving mo. Pero anong sukatan? Anong sukatan? Wala. Di, ba't hindi natin gawing sukatan yung 10% or you can even give more than that? If you really do not want that 10% na makapako ka doon, di. You can give more than that and see the goodness of the Lord. Okay po. So, meron dito mga vows, yung mga pangako mo, yung mga sinumpaan mong mga pangako sa harap ng Diyos, at yung mga halaga na iyong ng mga ari-arian mo, ng animals, ng mga bagay, bahay, mga lupain, yan, yung mga halaga niyan, mga yan, sila din ang nagsiset ng standard ayon sa sinasabi ni Yahweh sa mga priest at high priest na po. So, people value their house and people, and then binibili nila, binibenta. Sila-sila doon sa 12 territories ng 12 tribes, ay sila-sila nagbebentahan, nagsasanglaan. Pero pagdating ng 50th year, bumabalik yung ari-arian sa may-ari. Kaya halimbawa, 10 years na lang ang panahon para maibalik sa may-ari. Siyempre, yung pricing doon, depende doon sa ano pa ang kikitain ng pinagsanlaan sa loob ng natitirang 10 years. Siyempre, babawiin yun sa kanyang bayad. Na po. So, yung mga valuations na yan ay nasasangkapan niya ng mercy and justice. Mercy and justice, they go together. Na po. Maging sa practice nila. Kapag sila ay nagbenta, kailangan after 50 years, the year of Jubilee is the 50th year. The 50th year is the year of freedom. Ultimo yung mga alien, ultimo yung mga taga-ibang bayan na naging alipin, na bili nila, na hindi nakabayad ng utang, na naging alipin nila for 49 years. On the 50th year, which is the year of Jubilee, they must be freed. Dapat mapalaya sila. Maging ang lupain na hawak ng ibang tao na hindi naman yun ang original na may-ari, ibalik sa original na may-ari o angkan, original na angkan ng nagmamay-ari na yon, ng lupang yon, dapat maibalik ang lupa sa mga taong yon. So that is mercy and that is also justice. Because the land belongs to the Lord. We do not own the land. The land owns us. The land owns us. We do not own the land. We don't have anything here sa lupa, sa mundong ito. 'Di ba? 20 years from now, 25 years from now, what will become of our houses? What will become of all our efforts to make our life worth living sa earth? 50 years from now, are we still here? 100 years from now, what will become of the things where we give all our life, where the wealth that we amassed, the wealth na kinabig natin mula sa iba, mga wealth na ating pinigil sa ating mga kamay, tapos pag nawala na tayo after 25 years, what will become of those? So life is fleeting. Mabilis lang lumipas. And after some time, if you never made an impact for the kingdom of God, what will be my legacy left on the succeeding generation of people? So itong aklat ng Leviticus ay isang magandang paalala para sa atin. How well do we live our lives according to God's principles and according to God's laws? And then lastly po dito sa last chapter and mga last verses 26 hanggang 34 ng chapter 27 ay tinatalakay po dito yung mga firstborn na mga animals, clean animals at mga firstborn na mga tao na i-devote kay Lord 100%. Absolute dedication, absolute devotion to God. Wala kang kukunin doon, yun. So, meron dalawang klase ng dedicated absolutely sa Panginoon. Yung isa, kagaya ng mga ginto at mga silver,
na kanilang nahamig at naimbak nila, ibibigay nila ito sa Panginoon 100%. Absolute dedication to God. Pero meron ding isang absolute dedication to God at yun yung mga taong yung mga taong for total destruction. Naalala niyo si Achan na nagnakaw ng isang mamahaling tela at isang bara ng ginto doon sa ilalim ng kanyang tolda? Si Achan at ang family niya ay totally devoted or totally dedicated to God, not for worship but for destruction. Halimbawa, yung dalawang pari na anak ni Aaron, no, si Nadab and Abihu, they are totally devoted to God. But this time, they are for total destruction. Kailangan patayin sila. Napakabagsik. Well, we're not willing to obey. Hindi wholehearted ang ating pag-regard sa Diyos na yan, no? Kasi meron tayong gusto. Kaya mahirap sumunod eh. Talaga mahirap sumunod pag ayaw mo. Pero pag buong puso mo yan kasi we have fear and trembling, we have reverential fear. Hindi fear na ikaw'y patayin, kundi fear na this is the God who owns everything, who is my Redeemer, my Creator, the possessor of everything that I have. So pag alam natin yon, wala tayong dahilan. We have no alibis whatsoever to do what we want. But rather, we surrender to God what belongs to God. So naulit na naman yung mga last verses, no? Chapter 27 verses 30 hanggang 33. Naulit na naman yung tithes. Ayoko nang talakayin nito minsan. Baka nabubuisit na sa akin yung ibang nakakarinig nito. Pero sorry po Gusto kong gamitin yung mga salita ng mga generation ngayon. Mareresbakan ka rin ng mga pangyayari. At mark my words, mga kapatid, at hindi po ako nagmamalaki. Takot po ako sa Diyos na hindi magbigay na ikapo. Natatakot po talaga ako. Hindi dahil sa takot ako sa Diyos na parang, masyado akong ginigipit ni Lord. Hindi ho. Hindi. Tingnan nyo, subukin nyo si Lord. Pag hindi kayo pinagpala ng Diyos, magalit kayo sa akin. Opo. Kaya, please, for God's mercy and according to God's mercy and grace, i-surrender po natin ang ating mga katawan, ang ating sarili, ang ating resources for the glory of the one who owns everything. So, that is the content of Leviticus. Holiness, the Lord is at the middle of everything. Labas ng jurisdiction ng Diyos at ng kanyang policy at principles, lahat yan ay mga unholy, uncleanness. Uncleanness ang nasa paligid niyan. Pero when we walk within the center of God's will, guided by the principles of the Word, we are holy to Him, and the Lord will not hesitate to give you what belongs to you as a person who regard God first and foremost. Amen. So, God bless you all. At that's the end of the Leviticus. So, Lord willing, next week, tayo po ay meron ulit. Pero this time, talakayin na po natin ang Numbers. Yes, we will deal with Numbers. May tanong po kayo mga kapatid. Sige po. Pwede kayo magtanong. Wala. Andito lang po ako. Please open your mic, please. Hello. See something I'm giving up on you. I know. Sige po. Sorry po. Alam nyo, nare-rebuke din po ako sa pinag-aaralan dito. Nare-rebuke din po ako. Huwag po kayong mag-alala. Huwag po kayong makaramdam na ginadjudge ko kayo. Hindi po. Hindi ko po kayo ginadjudge. At ginadjudge ko rin po ang sarili ko. Because we are all under the same umbrella where we belong, the umbrella of God's covenant. Kaya ako naman po ay bilang
guro ng salita ng Diyos, as a teacher of God's Word, I am obliged and I'm under obligation to preach the whole counsel of God so that I will not be held accountable by that God that we worship. Ano po? So, sige po, magtanong po kayo, mga kapatid, or else magwawakas na tayo sa ating panalangin. Please sa susunod po. Nga pala sa susunod po, magbigay po kayo ng summary. Ah, magbigay po kayo ng summary ng aklat ng Leviticus. One-page summary lamang po. Mula po sa inyong pagkaintindi, huwag po kayo mag-AI, mag-chat GPT, wag po. Wala pong kwenta yon. Wala pong puso yon. Walang Holy Spirit doon po. Yung inyong pagkaintindi kasi mas lalong ma-reinforce sa ating mga pag-iisip kapag po tayo ay nagsulat mula po sa ating memory, mula sa ating puso at sa ating sariling pagkaunawa sa mga tinalakay natin sa nakalipas na 3 linggo. Yan. Sa aklat po ng Leviticus. Please po, magtanong po kayo. Kung nandyan pa po kayo, hello. 2, 4, 6, 8, 9. 9 lang tayo mga kapatid. Okay. Wala po talaga. O, uwi na kami. Salamat kay Pastor JP sa kanyang balay na ino-offer niya. Ayun. Pag malaki lang to, tingin ko, gagawin niyang simbahan to. Bahay-simbahan. Bahay-sambahan to eh. Yung bayo namin sa England, sa Greatland pag hiningi ni Lord John, malalaan natin kung ay nahanda na ho namin kung sakaling, Diyos ko, sa'yo naman lahat ng bagay, ano ba gagawin ko dyan? Di ibigay kung kailangang ibigay at kung may mabibili, di bibili. Oh, kung may maupahan, uupa. Ano bang atin dyan? Wala naman tayo talaga dinala sa mundong ito. Ano po? So, maraming salamat po sa inyo. Hello. Okay po. Shout out naman dyan. Kayo ba ay may masasabi? Sound off, please. And then before we say goodbye for now, no, we temporarily say goodbye. Ano po? Okay. So, open na po natin ang ating mga camera. At tayo po ay, bago tayo say goodbye at mag-closing prayer. Yes. Ayun. Hello, mga taga Pili. Bicol Kamsur. Hello, Eli. Mommy Queen and Daddy MJ. Praise the Lord. And thank you very much. Yes, Brother Gab, all the way from Tagaytay. Yes. Okay po. Sige, Pastor JP, please do the honor of making the shot of a lifetime. Sige, dito na po kayo sa aking harapan, ay sa likuran. Yes, ang mga hairdo natin. Ayan po. Salamat kay Lord. Pastor JP. And 1, 2, 3, smile. Diba po? 1, 2, 3. Mali pala yung ano nito. Lang po Wait lang po. Lagay ko lang po siya po yung nakapin. Yan. Yun po. Ayan. 1, 2, 3, smile. Waki. Ano po? Thank you. Guys, good night and the Lord bless us all until sige. Pastor Marvin, please lead us in prayer, please. Hindi po mga kapatid, manalangin po tayo. Kilang Diyos sa mga nasa langit. Yes, Lord. Kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na sa aming mga tinalakay, Panginoon. Salamat po, Lord, sa presensya ng bawat isa na kasama namin sa gabi ito. Yes, Lord. Dalangin po namin, Lord, ito pong aming mga natutunan. At yun po sa amin, Bishop din, Lord, ay patuloy na maniriwa sa amin puso't isipan at hindi po ito mawaglit sa amin, Panginoon. Ang dalangin din po namin, Lord, bigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge, Panginoon, na itong aming mga natututunan ay
maituro din po namin sa iba. Yes. Dalangin po namin, pagpalaan niyo rin po ang bawat isa at ang mga itinuturo sa amin, Lord, ay ito po ay maging gabay sa bawat isa sa amin kung paano namin kami mamuhay ng naayon po sa iyong kalooban at ang buhay na pinagkatiwala niyo po sa aming Panginoon ay magamit namin para po sa ikaluluwalhati mo, Panginoon. Maraming salamat po muli, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang pag-aaral na ito hanggang sa muli namin pagkikita, Panginoon. Ito po aming sama-samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 All right, mga kapatid, till next time, please make your assignment. Tita ko, May. Thank you All po. right, good night. Bye. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Nice to Joanna.